Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Paunang mensahe ni Pisces ay angel number 2222. Ayan, so sabi dito, relationships, balance, prosperity, efficiency, patience, humility. Ayan, so exciting, hindi ba? Halo-halo, no? Maaring yung balanse na to, magiging balanse na ngayon yung inyong mga relasyon, 'di ba? Maaring magiging mas maayos, masaya, harmonious na ang inyong mga relationships. Pwede rin na merong prosperity, abundance na paparating sa inyo sa ngayon, no? So, maganda. 'Di ba? So, tingnan natin kung ano pa. We have angel number 0440. Ayan, so intuition. Maaaring may mga gabay na pinapadala sa inyong divine universe na ngayon, Pisces. Kaya nire-remind kayo to listen to your intuition and follow what your intuition is telling you. Okay? Sabi rito, follow your gut. It's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationships. Remember, you also must bring value to the table. So, treat others with respect or else karma will bite your ass. Ayan. At lagi nating alalahanin, na hindi lang sa kung ilang pagkakataon lang dapat na maging aware tayo sa mga ginagawa natin. But at all times, kasi lagi nating alalahanin na karma is always at play. We have angel number 7777, perseverance. Ayan. So, there might be a change of perspective na kailangan ninyong gawin sa ngayon. Kailangan ninyo na mag-reflect, magnilay-nilay, magmuni-muni. Kasi kailangan siguro ninyo ngayon ng enlightenment din and clarity, no? Kaya kailangan ninyo na mag-reflect. There's a need of a change of perspective on whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road you're on. Reach for the wisdom within, and then you'll know what the right next step is. Kaya nga, importante talaga na makinig tayo, no, sa ating intuition. And at the same time, gamitin natin din, tignan din natin ang ating mga sitwasyon kasi maaaring may mga pagkakataon na sa ngayon na yung wisdom natin, kailangan na natin gamitin yan, para makatulong sa pagbabago or pag-improve ng ating mga sitwasyon. We have Knight of Pentacles. Ayan, si Knight of Pentacles, this could be an offer na pwedeng pagkapirahan. So, baka mayroong offer sa inyo of a bagong trabaho o racket, side hustle, mga ganon. Or baka investment, mga ganon, At, si Knight of Pentacles, mabagal siya, mabagal gumalaw. At siguro kasi nagiging sigurista si Knight of Pentacles. Kaya maring ganun ang ganap ninyo sa ngayon. Natuto na kayo, you're wiser, you're smarter na. You have gained a lot of lessons and wisdom sa buhay ninyo in the past. Kaya maring you're going to apply that now sa buhay ninyo. At sa ngayon, with the Knight of Pentacles energy, maring hindi kayo rito, kung merong mga opportunity man na dumating sa inyo, hindi kayo agad-agad tumatalon into it. Hindi kayo agad-agad nagdedesisyon na hindi ninyo pinag-isipan. Kaya maganda to na you're taking it slow, hindi kayo nagmamadali, hindi ninyo nirarush ang mga bagay-bagay kasi gusto ninyong masigurado, na nasa tama lang ang steps na gagawin ninyo. Gusto ninyo masigurado na you are on the right path or you're doing the right thing, We have 10 of Wands, and this is ending and beginning energy. Pagod na kayo, tignan ninyo, ang daming bit-bit na mabigat, napakahabang mga wands, So, this is burden, This represents burden na maaring matagal na ninyo tong karga-karga. Pero ngayon, maybe, nagigising na kayo sa katotohanan, na-realize nyo na sa ngayon na tama na. Na parang hindi ko na to kaya mag-isa, or hindi ko na to kaya totally, kasi baka masyado na nitong, kung ano man ang sitwasyon na to, ano man burden na to, masyado na nitong kinukuha yung oras mo, lahat na lang ng oras mo kinukuha na, and maybe you don't even have time for yourself na, para mag-unwind man lang, magpahinga, diba? Kasi pwedeng pwedeng trabaho kasi normally
sa atin trabaho yung usually na kinukuha yung lahat-lahat sa atin, 'di ba? Yung lakas natin, oras natin, 'di ba? Yung focus natin, usually trabaho yung pinaka-priority. Kaya for some of you, no, maaring this is burden sa trabaho. Baka you've been working long hours, baka ang dami-daming task na binibigay sa inyo. Ang masama niya kung hindi pa compensated, 'di ba? Yung ginagawa ninyong pag-e-effort, pag overtime, baka hindi pa kayo bayad, 'di ba? So kaya mas mabigat 'yon. No, kaya pwedeng gano'n ang ganap, no? So maybe ngayon magsasalita na kayo. Pwedeng sasabihin mo na 'to sa manager mo, sa boss mo na kung ano ang inyong sitwasyon, para maiparating mo sa kanila ang totoo mong nararamdaman at totoo mong pinagdadaanan. Pwede rin na family ito, 'di ba? Family situation. Baka burdened na kayo, feeling ninyo burdened na din kayo sa mga responsibilidad, obligasyon, kasi maaaring mabigat, no? Mabigat na ang karga-karga ninyo, kasi maaaring lahat na lang, kumbaga, nasa inyo. We have Two of Swords. Ayan, so si Two of Swords naman, this could be decision making. No? Decision making, kailangan ninyong pagdesisyonan ang mga bagay-bagay rito. No? Pero, hindi pa kayo handa eh. No? Nakatakip pa mata, nakakross ito. So, ibig sabihin, it's a no. No? Not now. Parang ganon. Kasi siguro, hindi pa kayo nakakapag-isip ng mabuti. No? Kaya siguro, kailangan ninyo na reflection, kailangan ninyo enlightenment, diba? Kailangan ninyo makinig sa intuition para matulungan kayo makapag-desisyon ng tama. Diba? So, what else? We have Page of Pentacles. Ayan. So, napakaganda. Si Page of Pentacles offers din ito eh. These are also offers of pwedeng trabaho, career, business, opportunities, or investment opportunities. So, pwedeng ganun din ito. Pagkakaperahan din ninyo ito, no? Pwede rin na meron ditong nagbebenta ng lupa, bahay, property, no? So, pwedeng ganun. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.